Mga dahilan kung bakit nagbabago ang isang lalaki pagkatapos may kasal. Una, nadagdagan ang kanyang mga responsibilidad. Pag nagkaasawa ang isang lalaki, hindi na siya katulad ng dati na sarili lang ang iniintindi. Sa ngayon pati asawa at mga anak ay kargo na rin niya. Abala rin siya sa kaiisip kung paano mapalaki ang kanyang kita upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nga kung napapansin mong hindi na palaging available para sa iyo ang asawa mo, mas makabubuting tanungin mo siya. Mas maganda kung maging maunawain at mapagpasensya ka sa kanya. Pangalawa, sanay na siya sa iyo. Kung napapansin mo noong nagliligawan pa lang kayo, napaka-sweet niya, at lahat ginagawa niya para pakiligin ka. Subalit noong matapos kayong ikasal napansin mong nagbago na siya. Kung dati-rati lagi kayong magkasama at hindi mapaghiwalay, ngayon iniiwan ka na lang niya sa isang tabi. Di nga ba't may kasabihan, na makikilala mo lang ng husto ang isang tao kapag nakatira na kayo sa iisang bahay. Kaya nga dapat huwag mong husgahan ang isang tao base sa kung anong nakikita mo, at lalong huwag kang mag-expect ng higit pa sa inaasahan mo upang huwag kang ma-disappoint kapag nalaman mo ang totoo. Pangatlo, stress. May mga tao na kapag stress naninigaw at nagpapakita ng hindi magandang ugali. At naninibago ka dahil hindi ito ang nakikita mo noong nanliligaw pa lang siya sa'yo. Kung ganito ang napapansin mo sa partner mo ngayon, baka nga stress lang siya masyado. Kausapin mo siya at tanungin kung ano ang dahilan ng mga ikinikilos niya. Maging tapat kayo dapat sa isa't isa at alalahanin niyo palagi na may asawa na kayo. Katuwang sa buhay na siyang makakaranas ng bawat ugaling ipinakikita niyo. Pang-apat, pinaniniwalaan niyang wala kang respeto sa kanya. Sensitibo ang mga lalaki, madali siyang makaramdam kung nirerespeto mo siya o hindi. Pag na-sense niyang wala kang respeto sa kanya, magbabago ang pakikitungo niya sa iyo. Maaaring tumaas na ang boses niya sa tuwing makikipag-usap sa iyo o kaya hindi ka niya kikibuan. Sa buhay mag-asawa dapat hindi nawawala yung respeto sa isa't isa. Panglima, usaping pinansyal. Maraming nagsasabi na kayang baguhin ng pera ang isang tao at mapera man siya o hindi magbabago pa rin ang ugali niya. Halimbawa, kung ang isang lalaki mapera, dito na magsisimula siyang lumabas kasama ng mga kaibigan at gabi na kung umuwi. Kadalasan wala na siyang time para sa kanyang asawa. At kung wala naman siyang pera, magiging iritable siya palagi at ang laging napagbubuntunan niya ay ang kanyang asawa. Pang-anim, impluwensya ng mga kaibigan. Yung ibang lalaki nagbabago, mula sa pagiging mabuting asawa hanggang sa hindi, dahil sa mga kaibigang laging kasama. Halimbawa, kung ang asawa mo dati hindi ginagabi ng uwi, ngayon, nang makakilala ng mga bagong kaibigan, lagi nang ginagabi sa inuman. May iba nga na tumitigil na sa pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa asawa. Dahil nakikita nila sa mga kaibigan nila kung paano tretuhin ng hindi maganda ng mga ito ang kani-kanilang asawa. Pang-pito, impluwensya ng pamilya. Yung ibang lalaki nagbabago ng ugali dahil sa pangingialam ng pamilya. Lalo na at hindi nila gusto ang babaeng pinakasalan ng kanilang anak, talagang sisiraan nila ito. Lagi silang nakabantay sa bawat kilos ng babae dahil inaantabayanan nilang magkamali ito. Upang may masabi lang silang hindi maganda sa anak nila tungkol sa babaeng pinili. At ang masaklap, may mga lalaking masyadong closed sa kanilang pamilya kaya hindi nila alam kung papaano ipagtatanggol ang kanilang asawa. Kung palaging sisiraan ng magulang ang manugang niya, malamang na magbabago ang pakikitungo nito sa kanyang asawa dahil napaniwala na siya ng nanay niya. Pangwalo, mga bagong kaalaman. Minsan nagiging dahilan rin ang pagbabago ng isang tao dahil sa mga bagong impormasyon na kanyang nakakalap araw-araw. Halimbawa, may napanood siya na hindi dapat gawin ng mga lalaki ang mga gawaing pambabae. So dahil dito magbabago na siya at hindi na niya tutulungan ang asawa niya sa mga gawaing bahay.